Narito na ako sa visiting area habang inaantay si Papa sa paglabas niya sa kulungan. Maya-maya ay nagkita din kami. Napatayo ako at niyakap ko siya ng mahigpit. Nakakatampo ka naman anak. Akala ko'y kinalimutan mo na ako. Tampong sabi niya nang kami magkahiwalay ng yakap. Pa, may trabaho na po kasi ako eh. Kaya hindi na po ako nakakadalaw buwan-buwan. Magalang na sagot ko. Alam kong hindi lang trabaho yan, Kyril. Pumapag-ibig ka na ata. Sino namang maswerteng lalaki na yan? Nagulat ako sa tanong ni Papa. Hindi ko alam kung aaminin ko ba sa kanya na may nobyo na ako. Lalo na't mas bata ito ng edad sa akin. Baka pagtawanan niya lang ako. Natahimik ka. It means meron nga. Silence means yes at totoong meron talaga. Pag-uulit niya na lang. Si Papa talaga. Ayan ka na naman sa pa-English word mo na yan. Alam ko pong Inglesero kayo dati pero alam nyo naman pong mahina akong umintindi. Napasinghal si Papa. Kyril anak, kung iibig ka, tung ka dapat sa taong mas karapat-dapat. Ayokong magaya ka sa akin. Tingnan mo kung anong nangyari sa akin. Malungkot nitong sabi. Tatanda na lang ako dito sa kulungan na hindi ko man lang kayo makasamang dalawa ng kapatid mo. Para sa ikabubuti mo, pwede ko bang malaman kung sinong pinagkakaabalahan mo ngayon at nagawa mo kung hindi dalawin ng 5 buwan? Papa naman, 4 na buwan lang po. Pagsisingit ko. Ganun na din yun anak. Sabay kamot sa kanyang batok. Ano, sasabihin mo ba sa akin o hindi? Pumimilit na sabi ni Papa na pangiwi ako sa kanyang tinuran. Huminga ako muna ng malalim bago ko sabihin kay Papa. Ayokong nagugulat ito kapag may sinasabi akong ayaw niya. Papa, wag po sana kayong magagalit sa akin. Sabi ko. Opo, meron po akong nobyo. Pag-amin ko, natuwa si Papa sa sinabi ko dahil sa pagngiti nito. Okay lang anak kung may nobyo ka na. Masaya ako at nakatagpo ka din ng lalaking mamahalin mo at mamahalin ka. Akala ko magagaya ka na lang gaya sa ante mo na tumandandalaga na lang ito. Kasabay yun ang pagtawa nito. Napangiti naman ako sa nakikita kong masaya si Papa. Next time anak, isama mo naman siya dito at nang makilala ko naman siya ng gusto. Ano bang buong pangalan ng nobyo mo Iha at taga saan siya? Akala ko makakaligtas na ako sa unang tanong niya pero itong pangalawang tanong niya ay mahihirapan na ata akong sagutin. Pero pangalan lang naman at wala akong dapat na ikatakot. Alam ko kasi nagalit si Papa sa mga mayayaman, pero iba naman si Jeho sa kanila. Hilig mong manahimik, Iha. May problema ka ba sa nobyo mo o sa status ng buhay niya? Anak, ang ayaw ko sa lahat, yung may inililihim ka sa akin. Gusto kong ginagabayan ko pa din kayong magkapatid kahit nasa kulungan ako. Ito na lang ang paraan ko para makatulong sa inyong dalawang magkapatid, ay ang payo ng magulang. Sana man lang kahit papano. May masasabi pa din kayong ama kahit na isang preso na ngayon. Pangmamaliit niya sa kanyang sarili. Papa, kahit na anong mangyari, isa kang napakabuting ama sa amin ng kapatid ko. Dahil nagagawa mo pa din kaming payuhan ng kapatid ko. Gagawa po kami ng paraan para lang mailabas ka namin sa kulungan na to. Mahal ka po namin ng kapatid ko, Papa. Saad ko. May kailangan po kayong dapat na malaman. At sasabihin ko na po kung sino po ang nobyo ko. Pero wag po sana kayong mabibigla dahil tumaas ang mga kilay ni Papa. Dahil ano? Pangit ba? Napatawa ako sa sagot ni Papa. Hindi po pangit si Jeho, Papa. Pero gwapo niya nga po eh. At mas bata siya sa akin ng 5 taon. Pambibitin kong sabi. Walang problema ang edad anak. Basta ang importante ay mahal ka niya. Napangiti ako dahil hindi siya nagalit. Anong pangalan niya ulit? Pag-uulit ni Papa. Jeho sa Abedra po, Papa. Ngiting sabi ko, ngunit baka sa mukha ni Papa ang pagkagulat. Bakit po, Papa? At parang nagulat ka po ata sa sinabi ko. Nakangiting saad ko. Siya bang apo ni Doña Amanda? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Papa. Opo, Pa. Bakit niyo po siya kilala? Takang tanong ko. Sumama ang timpla ng mukha ni Papa at tila nagulat pa ito. Napakunot ang noo ko sa mabilis niyang pagtayo. Layuan mo na agad ang nobyo mo, Kyril. Kung ayaw mong masaktan,
Mas lalo ka lang masasaktan kapag ipinagpatuloy mo pa yung pakikipagrelasyon mo sa lalaki na yan. Kung ayaw mong masaktan at sana walang anuman ang namagitan sa inyong dalawa, dadalhin mo lang sa huli ang pagsisisi mo. Pagbibitaw ng salita ni Papa na halos lumukso ang puso ko dahil hindi ko kayang gawin ang mga sinasabi niya. Tunay kong mahal si Jeho, pero may bumabagabag sa aking puso dahil sa nais ni Papa na layuan ko siya. Hindi ko yun makakaya. Tuluyan na akong iniwan ni Papa at naiwan akong mag-isang nakaupo dito. Hindi ko maunawaan ang kanyang mga sinasabi. At bakit kailangan ko pang layuan si Jeho? Malungkot ang mukha ko nang ako'y umuwi sa probinsya. Isa-isa kong sinasariwa ang mga salitang binitiwan ni Papa. Ang sakit sa puso. Ang hirap pumili kung anong susundin ko. Kung puso ba o ang payo ni Papa. Alam kong nag-aalala sa kapakanan ko si Papa kaya niya nasabi ang mga bagay na yon. Pero bakit? Anong dahilan sa pagtutol niya sa pagmamahalan namin ni Jeho? Nang makarating na ako sa boarding house, pansin kong may kausap si Auntie Minda. Bigla akong nahinto sa paglalakad nang makilala ko si Brenda. Umiiyak ba si Brenda? Tanong ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Nang nasa loob na ako'y dun lang ako napansin ni Brenda sa pagdating ko. Malakas na sampal ang sumalubong sa akin. Napahiyaw si Ante sa gulat imbis na ako dapat. Akmang sasampalin na niya ako ulit nang mahuli ko ang kanyang kamay. Ano bang problema mo, Brenda? At nananampal ka agad? Bigla akong tanong. Ang kapal ng mukha mo, Kyril. Naidiin si Brandon sa kasalanang hindi naman siyang may gawa. Alam mong hindi siyang may pakana ng lahat dahil nandun ka. Bakit itinuloy pa rin ni Jeho na dakpin siya ng mga pulis at ikulong na wala naman siyang kasalanan sa pangyayari? Sabay bitaw ko sa kanyang kamay. I'm sorry, Brenda. Tanging sambit ko na halos basang-basa na ang buong mukha ni Brenda dahil sa mga luhang umaagos sa kanyang mga mata. Tuluyan na siyang umalis na may sama ng loob sa akin. Hindi ko alam kung sinong uunahin ko. Ayokong mangialam kung anong naging desisyon ni Jeho. Pero kawawa naman si Brandon dahil nakakulong na ngayon. At iyon ang ikinakagalit ni Brenda kaya niya ako nagawang saktan. Alam ko na walang kasalanan si Brandon. Naalala ko din si Papa. Nakulong din siya na walang anumang makitang dahilan dahil lamang sa pagdidiin sa kanya na hindi naman siyang may gawa. Napahawak ng mahigpit sa akin si Ante at pati din siya ay naguguluhan sa sitwasyon namin ni Jeho. Anong plano mo, Kyril? Gawin mo kung anong tama. Turan ni Ante. Pero paano po si Jeho, Ante? Mahal ko po siya at ayokong saktan ang kanyang damdamin dahil nangako ako sa kanya na hindi ko siya lolokohin. Nalalambot kong sabi at pati katawan ko'y nangihina na dahil sa problemang kinakaharap ko ngayon. Pero kawawa naman si Brandon kung ganoon dahil hinayaan mo lang siyang makulong. Alalahanin mo kung anong nangyari sa papa mo, Iha. Ang hirap sa isang tao na makulong kahit na alam natin na wala siyang kasalanan. Makakaya ba ng konsensya mo na hayaan na lang siya sa kulungan? Napayuko ako ng ulo at nalungkot. Tama nga si Ante. Mapapakiusapan ko pa naman siguro si Jeho at maiintindihan niya din ako. Napahawak sa balikat ko si Ante. Magdesisyon ka ng tama, Kyril. Huwag mo munang pairalin ang puso, mas marami pang ibang bagay na ikakasiya ng tao kapag nagawa mo ng maayos ang mga maling bagay. Payo ni Ante sa akin at naliwanagan ako ng gusto sa kanyang sinabi. Ayokong tawagin nila akong makasarili dahil lamang sa maling bagay ang mas inuna ko. Maraming matutuwa lalo ng pamilya ni Brandon kung siya ay mapapawalang bisa sa kasalanang hindi naman talaga siyang may gawa. Lumipas ang isang araw na pananatili ko sa boarding house ni Ante. Binala ko na umuwi muna sa bahay upang maglinis habang inaantay si Jeho sa pagdating. Pero sa pagpasok ko sa loob, ay nadatnan kong narito na pala si Jeho na nagluluto sa may kusina. Hindi ako makapaniwalang nandito na siya agad. Niwala nga akong natanggap na mensahe mula sa kanya na darating siya. Dahan-dahan ang paglapit ko at huminto sa may tapat ng pintuan habang tanaw kong malapad na likod ni Jeho. Napangiti ako ng husto dahil natutuwa ang puso ko nandito na ulit siya kahit isang araw lang itong nawala. I know na nariyan ka, sweetheart. Sabi nito na mas lalong kumabog ng malakas ang dibdib ko na para akong aatakihin sa puso anumang oras. Hindi ako makapaniwala dahil bala ko pa naman sana siyang sorpresahin. Pero ako itong nasurpresa niya. Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ko pagkaharap niya sa akin. Unti-unti ang paglapit nito sa akin
at marahan niyang hinapit ang aking bewang. Nasa mga mata niya ang saya nang hagkan niya ako sa labi. I love you so much, sweetheart. Kahit na anong mangyari, I still love you for the rest of my life. Hindi kita ipagpapalit sa anumang bagay na ikasisiya ng ibang tao dahil gusto ko. Ikaw lang ay sapat na. At wala nang masihigit pang mga bagay dahil ikaw yung babaeng napakahalaga sa buhay ko. Sabi nito sa matatamis niyang mga salita. Bawat salitang binibigkas nito ay humahaplo sa aking puso na para akong hinihele sa boses nito. Mahal din kita, Jeho. Sobrang mahal na mahal. Maikling sambit ko. Napahigpit ang yakap ko sa kanya at ganoon din siya. Sobrang sarap sa pakiramdam habang nasa dibdib niya ako. Dinig na dinig ko din ang bawat pintig ng kanyang puso na kagaya lang ng sa akin. Are you hungry? Tanong nito nang maghiwalay na kami ng yakap. Ngunit nakaakbay lang siya sa balikat ko. Nabusog na ako sa sarap. Kilya kong sagot. Napatawa si Jeho sa isinagot ko. Pinisil niya din ang ilong ko. Ngunit banayad lang. Ikaw ba? Balik kong tanong. Siyempre nabusog na din ako. Sabi nito nang patungo na kami sa hapagkainan habang hinaharot-harot ako ni Jeho. Halatangang busog na busog ka na nga. Sabay irap ko sa kanya pero nginisihan niya lang ako. Nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip sa mga tinura ni Papa. Sumasabay pa sa aking problema si Brenda at si Brandon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya dahil naguguluhan pa ako sa ngayon. Nasapo ko bigla ang aking noo dahil sa dalawang problemang kinakaharap ko ngayon. Natatakot akong malaman ni Papa na hindi ko pa hiniwalayan si Jeho. Sino ang susundin ko? Ang puso ko o ang kapakanan ng ibang tao? Pero mahal ko si Jeho at siya lang ang bukod tanging pumansin sa akin at minahal ako ng tunay. Napahawak sa kanang balikat ko si Jeho. Tila napansin itong pagkatulala ko. May problema ka ba, sweetheart? Tanong nito kasabay ng paghilot niya sa aking ulo. Wala, mahal. Pagsisinungaling ko na lang. Kumain na lang tayo? Sabi ko, ngunit baka sa mukha nitong pagtataka dahil halata ako sa ikinikilos ko. Naging seryosong mukha nito nang tumabi siya ng upo sa akin. Tahimik kaming kumain hanggang sa natapos na kami. Ako nang maghuhugas ng mga plato. Pambabasag ko sa katahimikan naming dalawa. Okay, hintayin na lang kita sa itaas. Kasabay ng pagngiti nito. Inumpisahan ko nang magligpit ng makaalis na ito. Hindi nagtagal ay natapos ko na din ito. Patungo na ako sa ikalawang palapag nang tumunog ang aking sipi. Brenda's calling. Kaagad kong sinagot ang tawag ni Brenda at umiiyak ito habang nagmamakaawa sa akin. Hindi naglaon ay iba nang nagsalita at tila boses matanda na iyon. Nasa kanyang boses ang pagmamakaawa nito. Bigla tuloy nanikip ang dibdib ko dahil sa nakukonsensya ako. Lalo na humihingi ng tulong sa akin ng mami ni Brenda. Alam kong may kaya sila, pero mas nakaaangat naman ang pamilyang angkan ni Jeho. Agad ko ring pinatay ang tawag nang marinig kong mga yabag ng mga paa, kaya itinago kong sipi sa aking bulsa. Nakangiting mukha ni Jehong sumalubong sa akin ng pagkaakyat ko. Tila ba nakaayos siya ngayon at pormang-porma ang kanyang pananamit. Gumanti din ako ng ngiti sa kanya. Aalis ka ba, mahal? Malambing kong tanong. Yeah, pero isasama kita, sweetheart, at hindi pwedeng iiwan na lang kita dito. Sabi nito. Inakay ako ni Jeho papaakyat hanggang sa makapasok na kami sa loob ng aming kwarto. Kita ng dalawang mga mata ko na may isang nice dress na nakalatag sa may kama nang makapasok kami. Para saan yan? Takang tanong ko. This is our first date, sweetheart, at may inihanda akong sorpresa para sa'yo. Kasabay yun ang paghalik nito sa aking pisngi. Date? Magde-date tayo? Masayang tanong ko. Are you happy, sweetheart? Napahawak siya sa aking baba at iniangat niya yon. Nangingislap ang mga mata ni Jeho nang magtama ang aming mga mata. Oo, masaya ako, mahal. Kasabay yun ang pagtulo ng aking luha sa aking mga mata. Agad niya yung pinahid at kinulong ang kabilang pisngi ko gamit ang dalawa niyang mga palad. Marahan niya akong hinalikan sa labi, ngunit saglit lang yon. Dahil sa isang tawag na nanggagaling sa kanyang bulsa ng maong. I'll be back later, sweetheart. Sagutin ko lang ang tawag. Pagmamadaling sabi nito. Tuluyan na akong naiwang mag-isa dito sa loob ng kwarto. At doon na bumuhos ang masagana kong luha.
Napaiyak ng tuluyan si Kyril dahil ito na ang huling memory niya kasama si Jeho. Kahit na masakit para sa kanya ang pumili kung sino ang masuunahin niya, kahit nalabag sa kanyang puso, ay mas kakayanin niya pang masaktan kaysa sabihing makasarili ito. Dahil habang buhay na dadalhin ang konsensya niya kung hindi niya susundin ang tama. Sobrang mahal kita, Jeho. At sana mapatawad mo pa ako sa gagawin ko dahil sa gusto kong ituwid ang mali sa tama. Habang buhay kong dadalhin ang konsensya ko, lalo na't wala namang kasalanan si Brandon sa nangyari. Maiintindihan mo din ang lahat kapag napatunayan mong walang kasalanan si Brandon dahil hindi siyang may gawa sa pagdukot sa amin. Pinunasan ko din ang mga luhang pumatak sa aking mga mata nang matapos kong maibuhos lahat ng sama ng loob. Ang bigat sa dibdib habang sinusuot kong mamahaling damit sa aking katawan. Napangiti ako ng gusto dahil bumagay sa akin ang damit na ito. Bumakat sa damit ang hubog ng aking katawan at tiyak na matutuwa si Jeho kapag nakita niya ako. Bumalik ulit si Jeho sa loob ng kwarto kung saan niya iniwan si Kyril upang magbihis. Nakita ng dalawang mga mata niya na tapos na ito. Napatayo lang siya sa may pintuan at hindi makapaniwalang babagay sa kanyang dress na siya mismong namili. Napangiti naman si Kyril nang makita niyang nabato ito sa kinatatayuan nito. Bagay ba? Tanong ni Kyril. Nasa mga mata nito ang saya habang papalapit sa kanya. You're beautiful, sweetheart. I never thought na babagay pala sa'yo yan. Sabay hapit nito sa aking bewang. Napadiin ng gustong pagkakahawak niya sa bewang ko nang hagkan niya ako. Napatingkayad na lang siya at napahawak pa siya sa leeg upang maabot niya lang ang labi ni Jeho. Napatapik si Kyril sa braso ni Jeho dahil para pigilan ito at baka sa iba na naman mapatungo ang nagbabagang init sa katawan nilang dalawa. Bitin, sweetheart. Reklamo pa nito. Maariba ka na naman. Anong gusto mo? Magde-date ba tayo o dito na lang tayong dalawa sa bahay? Date. Agad na sagot nito. Pero bigla na naman ako nitong binuhat at dinala sa kama. Date muna tayo dito bago tayo umalis, sweetheart. Malambing na sabi nito. Nang matapos na itong magbihis ay kaagad din niyang sinundan si Jeho. Mahal! Ang tawag ni Kyril nang maabutan niya itong papasakay sa sasakyan. Tipid na lumingon lang ito sa kanya. Sumakay ka na, sweetheart. Mahinahong sabi nito sa nakabukas na pintuan ng sasakyan. Ngumiti muna ako sa kanya at humalik muna sa pisngi nito bago ako sumakay sa tabi ng driver's seat. Nang makasakay na kaming dalawa, walang kaimik-imik si Jeho. Napakaseryoso ng kanyang muka nang sulyapan ko ito. Papunta na kami ngayon sa isang kainan dito sa probinsya at hindi na binalak pang magpunta ng Maynila dahil tinanghali kaming natapos. Kaya rin naman hindi masyadong magandang pakiramdam ko ngayon. Pero lihim akong napangiti dahil hindi ko inaasahan na nakatingin pala sa akin si Jeho. Namilog ang mga mata ko sa gulat. Iba na yung iniisip mo, sweetheart. Iniisip mo pa din ba yun? O kulang pa? Napalunok na lang ako ng laway sa kanyang sinabi. Iniharang ko na lang ang kamay ko sa kaliwang pisngi ko dahil piling ko'y namula yon. Parang ako tuloy ang nahiya sa sinabi niya. Napatawa na lang si Jeho sa akin. Sabay kurot nito sa aking tagiliran kaya natanggal ko ang kamay sa pagkakaharang ko sa aking pisngi. Para kang bata kung maglambing. Wala sa sarili kong sabi sa kanya. Isinandal ko na lang ang ulo ko sa bintana ng sasakyan at dun ko na lamang inihiga. Are you tired, sweetheart? Tanong nito. Do you want to sleep on my lap? Tipid akong ngumiti sa kanya. Salamat. Saka ako humiga sa kanyang lap, napayakap ako ng husto sa kanyang lap. May kung anong kamay ang humaplos sa aking buhok. Ramdam kong bawat paghaplos nito na may kasamang pagmamahal at pag-aalaga sa akin ni Jeho. Mariin akong napapikit habang dinadama ang kanyang palad sa aking ulo. Ang isang kamay naman ito ang ginagamit niya sa pagmamaneho ng sasakyan. Kahit sa sandaling kasama pa ni Kyril si Jeho, hindi siya mag-aalangang hindi ibigay ang nais nito. Kahit gustuhin man niyang ipaglaban ng taong mahal niya, ngunit paano na lang ang ibang tao na nagdurusa kung wala namang nagawang kasalanan. Dadalhin at dadalhin ni Kyril ang konsensya kung hindi niya susundin ang tama. Nakarating din sila agad sa isang lugar na sakop pa din ng probinsya na hindi pa napupuntahan ni Kyril.
Manghang-mangha ito sa ganda ng tanawin at bagay na bagay sa kanila ang lugar na ito para sa dalawang nagmamahalan. Isang kubo ang natanaw ni Kyril sa paglapit nila doon at sinasabayan pa ng romantikong tugtog ng plauta nang sila'y nasa kubo na. May mga bulaklak pang nakapalibot sa kubo na nakakadagdag sa ganda ng tanawin. Nakakasaya sa damdamin dahil nag-effort pa talaga si Jeho para pasayahin at sorpresahin siya. They eat, and they dance a sweet music, and they talk about their feelings. Umiyak pa nga si Kyril dahil sa pagtatapat nito sa kanya. Nang kumprontahin pa siya ng mami nito, kaya siya umalis kahapon ng Sabado. But Jeho rejected her mom dahil mas pipiliin pa din niya si Kyril. Mawala man ang lahat sa kanya. Huwag lang ang taong pinakamamahal niya sa buong buhay niya. Nang matapos ang matamis na sandaling sila'y magkasama, agad din silang umalis na puno ng kagalakan. Magkahawak kamay pa sila nang sila'y papauwi na. Are you happy with our first date? Ngiting tanong nito nang kami papasok na sa loob ng bahay. Ngumiti ako at napayakap sa kanya. I'm very, very happy, mahal. Alam mo namang you're my first at all. Overall, ikaw ang pinaka unang lalaki sa buhay ko. Kasabay yun ang pagdamping labi ni Jeho sa labi ko. Muli na naman nilang pinagsaluhan ng matamis na halik. At habang tumatagal ay nagiging maalab at mapusok ang bawat dampi ng kanilang mga labi. Muli na naman nagpaubaya si Kyril kay Jeho. Ibinigay ni Kyril kung anong karapat-dapat na pagmamahal para kay Jeho. Pero hindi ito sasapat para sa kanya. Dahil ang alam ni Kyril na hindi niya kayang tumbasan ang pag-ibig na alay ni Jeho sa kanya. I'm sorry, Jeho, kung hindi man lang kita kayang ipaglaban. Mahal kita pero gagawin ko kung ano ang tama, kahit masakit dito sa puso ko. Ikaw lang ang nag-iisa dito sa puso ko. Hindi ko man masabi sa'yo ang totoo. Pero bahala na. Bahala ng puso natin dalawa kung tayo pa din sa huli. I love you, sweetheart. I love you too, sweetheart. Sagot ni Jeho na magkatabing natulog. Humalik pa siya sa noo ni Kyril bago pa man sila natulog na magkayakap.